Welcome back guys, Kidnans TV, back again with another video. So ang gagawin ko pala ngayon guys ay mag-retouch ako doon sa sa labas, yung rough finish lang siya guys. So may mga pangit kasi guys, yung may mga natuklap din sa pag-rodela ng mga mason. So ngayon guys ay re-retouch natin siya gamit yung guys, skim coat na hinaluan ko lang ng buhangin guys para hindi siya malata na nire-retouch guys, kasi masilan kasi yung yung rough finish, kasi pag minasilyahan mo yan ay babakat talaga yung guys, minasilyaan mo. So ayan yung ibig kong sabihin guys, yung mga dulo ng pinagbulihan ng rodela ng mga mason. So yan yung i-retouch ko guys, tapos yun yung isa yung malaki guys ay natuklap talaga yan. So kung hindi tayo maglalagay ng buhangin yan guys, pangit talaga yung resulta pag lalong papangit, kasi babakat, halata yung mga minasilyahan mo diyan kapag ganyan na rough finish. So kaya hinaluan ko lang ng buhangin yung skim coat guys, para parang lang din siya, yung dismolar lang pagka natapos, parang hindi siya niretas ng masilya. Tapos padadaanan ko rin yan ng guys, yung foam na may tubig, para yung mga dulo niya guys ay hindi talaga babakat pag natuyo na, kasi hindi tayo pwedeng magliha diyan guys. Bali yung wall pala na yan guys ay yung solvent base yung tapot namin diyan, yung liquid tile na semigloss na tinimplahan ko lang yan para maging cream lang siya So yung parang creamy white lang siya, yung condensed milk. So pagkatapos ko masilyahan guys ay ayan, binuli ko na siya ng foam na may tubig, para yung mga dulo niya guys ay malusaw. So para lang siya guys, yung hindi lata na niretouch natin, para hindi siya babakat guys pagka nag-top coat na ulit tayo dyan. Yan yung problema pagka rough finish guys, kasi pagka hindi naayos ng pagkabuli ng mason, tapos makita ng mayari yung resulta pagka may pintura na ayan, talagang hanapan natin ng paraan yan sa pagmamasilya pagre-retouch, kasi para hindi babakat, kasi lalo papangit yan guys. Bali dinugtong na kasi ng mason yan guys, pahabol, kasi hardiplex yan, tapos binalot ng adhesive, tapos yan yung finishingan, nag-finishing ulit sila, tapos nga lang hindi maganda yung pagkabuli, kaya bakat yung dugtong guys, yung pahabol. So yan na siya guys, yung yung mga malalalim na part yan guys, yung naiwan dyan. So pagka natuyo yan guys ay mamaya pa-primeran natin ang yan guys, yung gagamitin ko na primer dyan ay liquid tile primer. So yan yung ibig sabihin guys, yung yung dugtong nila halata, kaya yan yung minasilyan natin guys. So pagkatuyo nung minasilya natin guys ay ayan, primeran na natin ng liquid tile primer para matibay talaga siya guys, kasi skim coat yan. So dapat liquid tile primer talaga tayo, saka tayo magkukulay, mapasolvent base man yung top coat o kaya yung elastomeric. Kuha na ng dalan, tarong na. So at
least kahit papaano guys ay ayan, wala na yung mga malalalim, tapos hindi naman siya mahalata na niretouch natin ng masilya yan. Kasi dahil naluan natin ng buhangin yung skim coat, so parang lang din siya guys, parang walang nangyari lang. Ayan, ayan, wala pa na magawa. Ito pagkani ko hita. So pagkatuyo nung liquid tile primer guys ay ayan, nag-top coat na tayo ng yung tinimpla natin na liquid tile semi-gloss na top coat natin. So at least guys nawala na yung dugtong ng yung binul pagbuli ng mason. So yun yung masakit sa mata guys sa may-ari, yun yung mga tinuro niya yung niretouch natin. So kung hindi tayo naghalo ng buhangin doon sa skim coat guys, so babaka talaga yung lahat ng minasilya natin na niretouch. So mas lalong papangit yung resulta niya guys, kasi kikintab yung part ng minasilyahan mo dyan. Yan yung problema sa mga rough finish kapag hindi naayos ng pagtrabaho ng mga mason. Ganun lang guys, sana may idea kayo nakuha sa ating video ngayon. Maraming salamat sa panonood.